Mga bro, tara't balikan natin ang usapan sa mundo ng military aircraft acquisitions at kung paano ang mga bagong kaganapan sa Hungary ay maaaring makaimpluwensya sa multi-role fighter acquisition project ng Philippine Air Force. Kamakailan lang, nagtala ang Hungary ng kasunduan sa SAB para sa 4 na karagdagang JAS-39C Gripen fighters na maaaring magdulot ng epekto sa alok ng SAB sa Pilipinas. Ito ang kwento. SAB ay mayroong 14 na hindi pa tapos na JAS-39C, the airframes, na unang inalok sa Pilipinas. Pero sa Hungary na kumuha ng bagong JAS-39C Gripens, maaaring maiwan ang SAB na may 10 airframes, kulang sa minimum na kinakailangan ng Pilipinas na 12. Ano ang susunod na hakbang ng SAB? Pasok sa eksena ang mas bago at mas mataas na bersyon ng JAS-39F Gripen. Ngayon, pag-usapan natin ang detalye. Una, ang presyo. Ang JAS-39F Gripen ay isang dekalibreng eroplano, pero may kasamang mahal na halaga, posibleng mas mataas kaysa sa F-16C, D Block 7072 Viper. SAB ay maaaring mag-adjust ng kanilang alok upang magkatugma sa budget ng Pilipinas, pero maaaring magdulot ito ng mas kaunting mga unit o basic inclusions. Pangalawa, ang availability. Kung lilipat ang SAB sa JAS-39F Gripen, maaaring magbago ang mga timelines para sa delivery. Ang Philippine Air Force ay maaaring maghintay hanggang sa maagang 2027 para sa unang batch, kumpara sa mas maaga nilang iniisip na 2025 para sa JAS-39C-D. Ito ay isang laro ng paghihintay, pero kung magiging mas mahusay ang alok ng SAB, ang paghihintay ay maaaring hindi masyadong mahirap. Ang pagpili sa mas bago na Gripen ay maaaring matalinong hakbang sa malayo para sa Philippine Air Force. Bukod pa rito, maaari itong magbukas ng daan para sa mga hinaharap na deal sa SAB, nagpapanatili sa kanila sa mabuting posisyon sa PAF. Gayunpaman, kung nauubos na ang pasensya, maaaring tukuyin ng DND at PAF ang mga gamit na F-16 Fighting Falcons para sa mas mabilis na solusyon. Isipin mo ang eksena kung ang US ay sumali sa isang mainit na transfer mula sa aktibong mga unit.